Tila pinapamadali na ni Senator Bato de la Rosa ang warrant ni na Jay Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila, leader ng Sitio Kapihan, at Mamerto Galanida, dating mayor ng Socorro at tumatayong pangalawang pinuno ng grupo. Kasalukuyan pa kasing nakulong sa Senado ang dalawa at dapat lamang raw na mahatulan ng bita ang mga ito kung mapatunayan ng ating mga mambabatas ang mga naglabas ng reklamo at pinatotohanan ng mga testigo galing mismo sa mga nanirahan sa Sitio Kapihan. Yung sila si Senyor Aguila ng Kapihan sa Socorro will be brought to your office mamaya for PI. Although this is beyond your control already, maghingi lang sana ako ng estimate kung kailan ma-resolve ng korte yung whether ma-issuehan silang warrant or hindi para yung lead time namin sa aming mga ginagawa. What do you think? Gaano kahaba pa ang panahon? After your PI mamaya, bago ma-issue ng warrant? Target po namin, Senator, ay mid-November. Kasi po magpa-file po ng supplemental complaint dahil po dun sa huling hearing at sa mga bagong witnesses natin, may mga bagong allegation laban sa mga respondents. So magpa-file po yung ating mga yun NBI, assisted po by prosecutors, at bibigyan po ng oras sumagot yung mga respondents. Ngunit alam po namin na importante po to, alam namin ang timeline, kaya ang target po ay hopefully malabas ang resolution by mid-November. Mid-November? Yes, sir. Kung matagal-tagal pa sila dyan sa baba. Anyway, pag-usapan namin ng committee namin yan kung how to deal with them dahil yung may sakit yung isa, tapos alam mo na, yung mga pamilya nila nagre-request na i-release na daw sila. Pero depende pa rin yan sa next hearing namin kung hindi na sila magsinungaling, baka babait yung member ng committee. Pero kung patuloy pa rin sila magsinungaling, then baka abot sila ng mid-November dyan. Yun lang ang status ngayon. So, please, follow up na lang niyo para mabilis. Yes, sir. Pero, alam mo, during my time, when I was there, I really saw to it na never itong mga gangs na ito magkocontrol sa affair sa loob. It should be the corrections officer mag-control. Sabi ko nga sa kanila, kung siga kayo dito, ngayon, kami ang siga. Hindi kayo pwede maging siga. Alam mo yung sir, yung catwalk natin dyan, twice a day ko yan iniikot. Yung catwalk sa loob ng maximum. Iniikot, ewan ko kayo, kung iniikutan pa yan ng gwardiya. Morning and afternoon ko yan iniikot. Talaga to see to it na hindi makakontrol yung gang dyan sa loob. Dapat tayo may control, yung ating mga corrections officer. Talagang liable sila kapag nagkalat yung mga tao na doon sa loob. Dapat kontrolado talaga natin. But anyway, mahirap talaga i-control. Mahirap. Ako, aminado ko, mahirap i-control. Pero kung gamitan natin ang kamay na bakal at saka yung matibay na pananampalataya, talagang makukontrol natin yung mga siraulo dyan sa loob. Yung mga pananampalataya dyan, dapat yung talagang sa tunay na Diyos ang pananampalataya, di ba? Yan, wag yung inimbento lang ni Senator Bato na Panginoon. I mean, it's just the freedom of movement, the liberty ang nawala sa kanila. Maybe the right to vote. Tama ba? They're deprived of the right to vote, no? Tama? Are they deprived of the right to vote? Yeah. Sure, depends on the sentence. Depends on the sentence. Sa accessory penalty. Okay, sige. So, sige po. Kailangan natin ng magandang plano dyan because yun meron kasabihan that the way you treat your prisoners reflects on the quality of your society. Same with your children. Ganun yata yun. The way you treat the children and the prisoners. Magkita mo yung commonality ng dalawa, these are the voiceless. So we never should abuse and forget the voiceless in our society. Tsaka yun ang penalty nila. Ang penalty nila is the deprivation of liberty, hindi yung deprivation of all the rights or humanity. Hindi naman yun ang penalty nila. Ngayon, siguro ang nangyayari, ito, life imprisonment, reclusion perpetua, 27,000. Siguro, Secretary, and to the entire justice family, pag-isipan natin mabuti ito, are we punishing
are we making criminal too many acts and are we punishing too severely? Yan ang pag-isipan natin. We may be punishing too severely. May mga non-violent crimes dyan na 10 years is already hell. Diba? Especially with the description ng ating jails and prisons. Nafe-feature nga tayo, Mr. Chairman, sa the world's toughest prisons. Nandun. Pero ang comment nung nung host doon, yung nag-experiment ng life in jails or prison, not because of our detainees are tough katulad ng ibang bansa na but they find our system strange, that it is the persons under detention running the system, even the jail system. Si Dr. Agbayani just died in the Manila City Jail. Imagine mo yun. Well, and then I think, I do not know kung authentic yung kumakalat na letter niya. He described life in the Manila City Jail. So, yun na nga. So, in connection with the punishing... Pero, Senator Coco, in fairness sa New Bilibid Prison, kahit na sabihin mo, the worst yung kanilang living condition dyan. Pero, magtanong ka, ang daming matatanda dyan, na ayaw, kahit natapos na yung sentence nila, ayaw umalis. Nagustuhan nilang buhay nila sa loob. Ayaw na talagang umalis. Uy, tapos ng sentence mo, uwi ka na. Hindi sir, dito na lang ako sir. Dahil wala na akong mauwian. This is already my life. Marami hindi sa binukuan ko. Kundi, they have adapted the system of living sa loob at napamahal na nila yung loob. So, masabi mo rin na okay pala sa kanila yung ganyang klaseng buhay. Adjusted sila. Yun lang. Thank you. Pour in po. Thank you. Sige po. These are unique individuals siguro, but pero nakita ko rin naman din sa mga documentary na yun that, marami nag-aaral, skills training, okay, and then the physical fitness, okay. So, continue that good work na meron yata kayo napapagraduate, no? Meron na, may nabasa nga ako sa Cebu rin, nag-graduate sila. So, criminal, too many acts, and are we punishing too severely? Yan ang pag-isipan natin. We may be punishing too severely. May mga non-violent crimes dyan na 10 years is already hell. Diba? Especially with the description ng ating jails and prisons. Nafe-feature nga tayo, Mr. Chairman, sa the world's toughest prisons. Nandun. Pero ang comment nung nung host doon, yung nag-experiment ng life in jails or prison, not because of our detainees are tough katulad ng ibang bansa na but they find our system strange, that it is the persons under detention running the system, even the jail system. Si Dr. Agbayani just died in the Manila City Jail. Imagine mo yun. Well, and then I think, I do not know kung authentic yung kumakalat na letter niya. He described life in the Manila City Jail.